Hello guys, nandito na kami sa tunnel. Yan. Saan tayo? Baguio? Baguio? Mas maganda puntahan talaga ang botanical pagkagabi. Naglakad lang kami mula Botanical Garden. Kaya naman siyang lakarin. Dan. Bye-bye. Yan, ang laki ng spare ribs. Dito lang yan sa Good Taste Restaurant. Yo, what's up? Good morning. Good morning na nga ba? Oh, good morning na nga. Ngayon ay papunta kami sa Baguio. Ang aming second round ng Baguio. Huling punta namin dito ay 2022, last year ng December. Pero ngayon ay November. Medyo wala pang peak season, pero try lang natin mapuntahan uli. May booking na rin kami doon sa Atia and Cream na transient. Hindi muna ako mag-video ngayon kasi medyo pangit na mag-video ngayon, madilim pa. Sa ngayon nandito pa lang kami papuntang Sukat Road. Hindi ko matandaan yun. Naalala ko Bulacan. Tapos... Hindi pa naman Naisip mo, mata mo, kamay. Hindi pa naman ako gutom. Gutom ka na? Hindi ba? Oo. Ano lang, yung parang... Pwede na siya. Yon, good morning uli. Nandito na kami sa Kapas Tarlac. Katatapos lang namin mag-almusal at ngayon ay 5:56 na ng umaga. Pagkatapos namin makapag-almusal ay dumiretso kami dito sa gasoline station para magpagas. Full tank na hanggang hanggang Baguio. Dire-diretso na kami. Kung makikita nyo dito sa map, yan, mga 2 hours and 12 minutes. Nandun na kami sa Baguio. Kagandahan nga ngayon, sana hindi umulan. Kanina inabot kami ng ambon pero mahina lang naman. Umalis nga pala kami ng Manila mga 1 AM. 1 AM, tapos ngayon nakarating na kami dito sa Kapas Tarlac ng before 6. May mga siguro nakailang pahinga kami, mga siguro 3 short breaks saka isang breakfast. Yon, yun yung mga hinto namin. So ngayon diretso na uli kami. Yan, kaway ka muna, kaway ka naman sa ating vlog. Tuloy-tuloy na uli tayo sa ating biyahe. Let's go Baguio. Yun, what's up? Ngayon, wala pa kaming tulog. Wala pa kagabi. Hindi na kami nakatulog. Taste na lang. Mamayang gabi na lang babawi. Doon na sa transient house. Doon na lang kami babawi ng tulog. Ganun talaga. Kakapusin din kasi kami sa oras. Gusto namin puntahan sa Baguio yung mga lugar na hindi namin napuntahan last year. Kaya gusto namin itong puntahan. Welcome to Paniki Tarlac.
Yun, malapit na tayo sa sikat na tulay, na mahabang tulay ng La Union. Oo, nakapagpa-picture pa tayo dati dito. Yung papagi tayo, dito tayo dumaan sa ilalim. Pero ngayon, bawal na dumaan sa Cannon Road. Bawal pa rin daw. Kaya dito tayo sa Marcos Highway. Dadaan. Kung saan dumadaan ng mga bus sa truck. Kasabay natin sila. Maganda sana sa Cannon Road kasi puro private vehicles lang dumadaan. Yun, malapit na tayo sa Benguet Park. Papapicture lang tayo dito. Ang init pala ngayon. Mainit ngayon dito. Sabagay nasa La Union pa lang naman tayo eh. Wala pa tayo sa Baguio. Picture lang tayo dito. Silipin lang natin yung Benguet Park. Provincial Benguet Park. Yo! Rock and roll baby. Oo ano. Saan yung mga yun? Pa-picture lang tayo dito. Come to Benguet Province. Pero mainit ano? No? Mainit? No? Mainit. Baka hindi tayo makakita ng sea of clouds niyan. Cannon Road is open to residents along the road and essential workers only. Yun ang Rotary International. Palatandaan na malayo pa tayo sa Baguio. Mainit ah. Ulap yan mami, ulap na yan. Hanggat di pa namamaga, pwede pa yan. Kasi tayo pwede huminto. Malalagpasan na naman tayo ng mga truck. Mga naunahan natin kanina. Hello guys, nandito na kami sa tunnel papuntang Baguio. Woohoo! Ganda pala dito. Oh. Woohoo! Yun. Woohoo! Yan, Baguio City proper, 5 kilometers. Andito na yata kami sa property ng Baguio. Pero hindi ko lang sure kung Baguio na to. Pero tingin ko Baguio na nga to. Yan, pero malayo pa ang aming transient. 18 minutes pa mula doon sa aming transient. Malamig na dito oh. Puro fog. Hindi pala pag to, ano na to, ulap na to eh. Yan, dami na makikita mga kainan, transient. Yan, sa restaurant. Sisimula na ang aming Baguio. Yan, welcome to Baguio. Tama, nasa Baguio na tayo. Yan. Saan tayo? Baguio? Nandito na kami sa Tagaytay. Dito na kami sa Baguio. Pag-isip. Lupi yung kaliwa. Gas-gas yung doon. Pwede naman yung kanina. Diyan. Diyan. Wala nga lang aircon yun. Yung, Wala mo. okay lang. Hindi, pag doon kasi medyo... Aircon, wala ding aircon. Walang aircon na SM. Hindi isa. Babaybayin natin yung mga gilid-gilid. Yan, mag-aanap ng kakainan. Ang hirap ng parking. Hirap mag-park dito, ano? Nakaka-stress yung parking dito.
Hindi malamig ngayon dito sa Baguio. Normal ang temperature. Meron naman. SM City Baguio. SM City Baguio. Hindi malamig. Hindi malamig. Normal ang temperature. Yan ang nakaraan. Yan o. Ha? Jollibee nila. Yan ba yun? Normal. Dito kami nag-book sa Atia and Free. Dito po nakaparada ang aming mga motorcycle. Ayan. Tapos ito ang aming transient. Hi guys! Hello guys. Hello guys! Ayan. Oh. Gala mode sa gabi. Gala mode. Alam mo, basta kami sila eh. Pinasigasan natin. Lakad mode. Lakad mode kami. Sakay na lang. Botanical Garden. Ah. Hindi naman sa weekend, hindi naman na. O di, ano na ngayon? Last day na ng weekend na, diba? Hindi po katulad nung pag-December. Malamang umuwi na, no? Pabalik na. Kami kasi kararating lang ako namin. Sa Marcos Highway ang traffic ngayon. Ah, oo. Mga pabalik. At ang dami pa rin tao. Yun na. Saan nagandang mo dyan, Euros? What? It's okay na. It's okay. Botanical Garden. Maganda pala dito pagkagabi. Ang entrance dito ay 100 pesos. Pag residence ka naman ng Baguio, 50 pesos lang. Papakita ka lang ng ID na may address. Mas maganda puntahan talaga ang botanical pagkagabi. Walking down Baguio.
lakad-lakad punta sa Christmas Village. Naglakad lang kami mula Botanical Garden. Kaya naman siyang lakarin. Mga 17 minutes. Yan, papuntang Christmas Village. Nandito na kami sa Christmas Village at napakahaba ng pila. Pero para diretso lang, ano? Bula pala siya, hindi siya May nabiyaba eh. Ayan o. Bula siya, hindi siya artificial snow. Bula, hindi siya artificial snow. Tingin mo, magdudumi lang tayo. Ha? Magdudumi lang tayo. Oo. So, nandito na kami sa Christmas Village. More on pambata siya. More on pambata. Oo, saka maliit lang siya. Kung kayo'y may mga Junakis, dito nyo dalhin. Kasi matutuwa ang bata, puro playground. 150 yung entrance. Kung puro kayo adult tapos pupunta kayo dito, parang, ewan ko parang hindi kayo matutuwa din. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Done. Bye-bye. Pwede na ako gati rin. Hindi ka na. Oh, pwede na. Yan, ang laki ng spare ribs. Dito lang yan sa Good Taste Restaurant. Malaki ang kanilang serving, marami. Tapos ito ang kanilang pastillas cake. 60 pesos. Ito naman ang fried lechon. Fried lechon, 175 din. Ito, 255 pala to. 255. Alam ko 175. Hours walang tulog. Diretso. Ba? 24 hours na, no? 24 hours na walang tulog. Isa lang. Eh. Day 2 ng aming ride ngayon. Pagigising lang namin. Siguro mga 11 na kami nakatulog kagabi. Naggala pa kami dito sa Baguio. Ngayon naman ay 6 AM. Pupunta naman kami ngayon sa Atok Benguet sa Mount Timbak.
Aakyat din namin doon yung sinasabi nilang matarik na akyatan. Kaya naman ng motor. Kagabi ay medyo mahirap sumakay kaya mas marami kaming lakad. Hindi pa peak season yan Lalo na siguro kung peak season. Kaya kung pupunta kayo dito sa Baguio, mag-book kayo ng maaga. Kung marunong kayo sa Google Map, aralin nyo na yung Google Map kung ano yung mga ruta dito sa Baguio. Ngayon, hahanap muna kami ng pag-aalmusalan. Tapos, nakamotor na kaming lilibot ng konti dito sa Baguio. Saka kami aakyat sa Atok. Yun lang po. See you soon sa Atok, Benguet. Ito nga pala yung kinuha naming transient, yung Atiya and Cream. Meron din silang kusina dito, kompleto naman sa gamit. May lutuan, lababo, pinggan, plato, baso na pwede nyong gamitin. Dalawa nga pala yung CR nila dito, isa dito sa baba at isa dun sa second floor. Okay naman yung tubig nila, may heater, saka hindi barado yung bowl. Ipapakita ko sa inyo yung second floor kung saan kami nakastay. Dito meron din CR. Ito nga pala yung veranda nila. Meron din silang third floor pero may naka-occupy dun sa taas. Dito sa second floor meron ding lababo kung saan pwede kayo mag-toothbrush, maghilamos. Ito yung sinasabi ko na isang CR na nandito sa second floor. At pagkatapos, ito yung kwarto na tinuluyan namin ni Mrs. May portable electric fan lang kada kwarto kasi hindi naman dito mainit. Ma'am, thank you po Thank you po, mama. Salamat. Papunta na kami sa Diplomat Hotel. Ang next destination namin bago kami umakyat ng Atok. Medyo mainit na pero hindi naman ganun sobrang init. Update na lang namin kayo mamaya. Kung kayo nga pala ay bago pa lang nagda-drive dito sa Baguio, mag-iingat kayo dito kasi mahigpit din ng mga traffic rules nila dito. Sa mga nakamotor, bawal na nakatsinelas. Baka isipin nyo probinsya to, sa Manila lang ang pinagbabawal. Pero dito, may nahuli na rin dito na nakatsinelas. Saka sumunod kayo sa mga traffic rules dahil masisipag din ng mga enforcer dito na manghuli. Mahigpit talaga sila. Saka karamihan ng mga enforcer dito ay mga pulis. So konti lang yung nakita namin mga talagang yung parang LGU enforcer. Pero karamihan mga pulis. Matitikitan talaga kayo dito. Para iwas abala, mag-iingat, saka drive slowly lang. Para makita niyo yung mga sign. Kasi minsan may mga sign dito na maliliit lang, hindi masyado agad mabasa. Tapos maraming mga tao na naglalakad dito sa gilid-gilid. Kaya pwede ka makasagasa bukod sa masikip kasi yung road nila dito. Dito sa mga maluluwag lang na road nandun sa may sa may around Burnham Park nila. Kasalukuyan kami ay bumibiyahe dito sa, di ko alam kung anong road to pero nakalagay dito papunta kami ng Dominican Hill. Papunta kami ngayon sa Diplomat Hotel. Yun ang next destination namin. Sige, later. Yun, nakapasok na kami dito sa area ng Heritage Hotel or Old Diplomat Hotel. Hindi namin sure kung ito nga yun, pero ito yung tinuturo ng Google Map. Sana ito nga. Ito na nga yun. Entrance fee. Adult 10, children 5. Park muna tayo dito. Yan, parking fee rates. Pag motorcycle, 10 pesos. For 2 hours. Additional 5 pag another hour. Pag light vehicles, private, 35. Tapos 10 pag additional. Pala ang loob ng Diplomat.
Sayang at hindi lang pwede pasukin. Bawal na. Dito daw ay maraming pinatay ng mga bata, babae. Bata, babae, saka mga matanda. Panahon ng hapon. Wala ka naman masyadong sabihin mong ma-amaze ka dito sa hotel. Ma-amaze ka lang dahil sa history ng hotel. Pero yun lang. Parang sabi lang na nakarating ka. Kasi yan yung sikat na puntahan din dito sa Baguio. Tingnan natin dito sa likod ko anong meron. Ayan, maganda palang spot dito. Ito yung maganda spot, oh. Oh, may CR din dito. Pero portalet. Magandang view. Kita mo dito yung mga bahay. Saka doon sa malayo. Taas nun, no? Kaya lugar yun. Ito magandang view din. Ito sa side na to. Kitang-kita yung residence. Ang galing, oh. May residence sa dalawang gilid, tapos natitira doon sa may gitna. Yan, dito lang sa gilid ng Diplomat. Yun, katatapos lang namin sa Diplomat. Ngayon naman ay pupuntahan namin ang PMA. Isa din sa mga tourist destination dito sa Baguio. Update na lang uli namin kayo mamaya. Kasalukuyan kami ay pababa. Texas Instrument Company. Oh, runway ito, oh. Tama ba itong dinadaanan natin? At yun na nga. Yun na nga at naligaw nga kami. So balik kami ng konti. Ayan, nandito na kami sa PMA Grandstand. Hindi namin alam kung papasukin kami. Pero subok lang. Hindi daw magano kaso reflectorized belt. Ah, Kaso ang problema, hindi ko galing sa akin. yun. Kung wala kayong dalang reflectorized vest, hindi kayo makakapasok sa PMA ng nakamotor. Kailangan naka-reflectorized vest. Tapos sabi sa amin, meron daw na upahan na reflectorized vest dun sa may malapit sa grocery na yun. 20 pesos lang daw. Pero kung ako sa inyo, magdala na lang kayo. Mura lang yun. Nalimutan lang kasi namin magdala. Meron talaga kami. Mura lang yan sa Lazada. So yun nga. Mamaya update namin kayo. Yan ang mga traffic enforcers. Papasok na kami sa PMA, Philippine Military Academy. Let's go! Papasok na kami ng PMA. Hindi ko alam kung nire-require pa nila dito ang ang ID. Kung mag-iiwan ng ID o kahit siguro isang ID lang ang kailangan. Let's go! Hi guys! Ano, yung ginagamit sa pre, sa navigation. Sandayan Air Force, you know, jet fighter. Yun, natapos na kaming mag-pictorial dun sa tourist spot ng PMA. Ngayon ay papunta na kami sa aming second destination for day 2, ang Atok Benguet. Dun sa former highest point dadaan kami, pero ang punta talaga namin dun ay sa may Mount Timbuk. Yun, sana maging safe ang aming journey papunta dun. Palabas na kami ngayon dito sa PMA. Ngayon ay palabas na kami at papunta na kami ngayon sa Atok Benguet. Yun ang second destination namin for day 2. Yan, antayin lang namin yung kasama namin kasi nag-iiwan ng ID dito pero isa lang. Kasi isang group. Yan. Tapos isasoli namin tong vest sa nirentahan namin doon. 30 pesos ang rent sa vest. Marami naman nagpaparent dito. Kaya lang maghanap kayo ng mura kasi iba mahal eh. Yan, sasoli na ang vest. Ang nirentahan na vest. Yan lang yan. Kung ako sa inyo, magdala na lang kayo ng sarili nyong vest. Dahil medyo mainit din to eh.